Itaas kamay ang mga may natira pang lumpiang Shanghai mula sa medianoche. Yang munting lumpiang Shanghai na yan, nilagyan ng iba't ibang flavors o palaman at ginawang negosyo ng isang madiskarte nating kababayan sa Caloocan. Ang kwento niya, tunghayan sa mainit na balita, hatid ni Darlene Kai. Sa kantong ito ng Noli Street, corner Julian Felipe, Barangay 6, South Caloocan, patok na patok sa mga mamimili ang tinitinda ni Kuya Darwin. Level up daw kasi ang aakalain mong simpleng lumpiang Shanghai. Siyempre, ayoko magsawa yung tao. Dinagdagan ko ng dinagdagan yung flavors niya. Kaya ganyan hanggang ngayon, dumami na siya. Naging 10 flavors na siya. Ang pinakamabili talaga, ang giniling, isda, saka yung manok. Siya pasok na pasok sa panlasa ng Pilipino. Malinamnam siya. Talagang siya sa panglasa mo. Pwede sa kanin, pwede pang papak. Ang sarap. Malutong na malutong. Bagong luto. Ang kanyang ideya, nagsimula pa raw noong pandemic. Kinailangan na raw niyang mag-isip ng papatok na negosyo na pasok sa panlasang Pinoy at abot kayang halaga. Meron akong 2 almusalan. Kasama yan sa isang putahe ko. Isang flavors lang po, giniling. Naisip ko yung lumpia, i-online. In-online ko yan, in-order ng mga tao. Inahatid-hatid ko sa mga bahay-bahay. Kaya hanggang sa nung nagluwag, naisipan ko na gumawa ng maliit na cart. At dahil sa kanyang tiyaga, ngayon, 4 na ang kanyang pwesto. Halos doble raw ng puhunan ng kinikita niya. Sa puhunan namin na 7,000, lumalabas yung 7,000 namin ng 12 hanggang 13,000. Doble. Umaabot raw sa 2,500 na piraso ng lumpiang Shanghai ang kanilang naibibenta sa loob ng isang araw. Si Ruby, paulit-ulit na raw bumibili sa lumpiaan ni Kuya Darwin. Ito nga ang potluck niya sa school fellowship ng kanyang anak. Masarap siya. Tapos yung puro kasi yung laman, hindi yung kagaya ng ibang lumpia na puro balat. Yung mga giniling isda, malalasahan mo talaga siya. Bukod sa masarap, mura din siya. Minsan, sobrang haba ng pila. Maliban sa iba't ibang flavor ng lumpiang Shanghai, meron ding jumbo lumpiang toge. Pinaka-bestseller namin niya kasi toge. Kasi nagugulat sila bakit ganun kalaki sa halagang 10 piso. May fishball din na gawa sa tuna sa halagang piso. Yan naman po, naisipan ko naman kasi marami nga akong nabibiling tuna na ginagawa namin isda. May sobra na tuna, napag-isipan ko na gawing fishball naman. Payo ni Darwin sa mga nais magnegosyo at kumita, Hindi naman kailangan ng malaking halaga na puhunan. Basta kahit maliit lang, basta matyaga ka. yan ang diskarte. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.